So may bago ngayong project mga sangkay itong China na nakakagulat at very interesting. Ito po ay walang iba kundi bubutasin po nila o magkakaroon po ng pagbutas sa ating planeta, sa ating mundo, ito mismong Earth. At gusto po nilang malaman mga sangkay kung ano nga ba ang nasa sentro ng ating planeta. Ito po yung rason mga sangkay kung bakit bubutasan po nila. Ang tanong, magiging matagumpay kaya at papaano gagawin itong planong to? Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin na lagi pong updated sa bawat vlog na ginagawa po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy na pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito mga sangkay, very interesting ito na gusto ko rin pong malaman kung ano nga ba ang katotohanan tungkol po dito. Ayan po. Itong plano ng China, mga sangkay, na magbutas di umano ng, ayan o, China is digging a well that is over 30,000 feet deep. Ganun po siya kalalim. So, very interesting kasi marami sa mga scientists ngayon, mga sangkay, ang ini-explore yung kalawakan. Dahil nga po, napapansin po nila na ang future ng ating mundo ay delikado. Kaya ang gusto po nilang mangyari, makahanap po ng isa pang planeta na kung saan mabubuo ang panibagong sibilisasyon doon mula sa ating planeta. Kasi ang nakikita po nila sa ating planeta parang papunta na po sa dead end, which is ang Biblia naman po talaga, yun din po talaga ang sinasabi. Pero medyo malayo pa po yan mga sangkay. According to prophecy or Bible prophecy, ang end of the world or pagkagunaw ng mundo na gagawin ng Diyos na hindi lamang po sa ating planeta kundi maging ang mga stars or planets talagang mawawasak po yan ayon po sa Biblia, dahil nga po papalitan po ito ng sinasabing New Heaven, magkakaroon ng New Jerusalem, tapos panibagong New Earth kung tawagin, ayon po sa Book of Revelation. Pero ito, very interesting mga sangkay, dahil itong China may proyektong ganito. Ayan po, the Tarim Basin in the oil-rich Xinjiang Uyghur Autonomous Region has been chosen by China. Ito daw pong lugar na ito ay napili ng China bilang isang lokasyon na magbutas ng lupa na aabot po ng 10,000 meter. Ganun po kalalim. The question, sa itong tanong mga sangkay, ang tanong dito, for what purpose? Ano nga ba ang purpose? Bakit gagawin po ito ng China? Kahit ako, interesado mga sangkay, ano ba itong trip ng China? Bakit nga ba ginagawa nila ito ngayon? Ito, China has been one of the countries most interested in exploring the Earth's crust for decades. So, ang China daw po ang isa sa mga bansa na interesado ma-explore ang kalupaan ng ating planeta for many decades. And it seems they are now ready. So, ready na po sila to get as close to the Earth's crust as possible to step up this research. Yan mga sangkay, makikita nyo ang halimbawa. Ayan po. Ito po yung gusto po nilang mangyari, no? Na magkaroon po sila ng kaalaman. Kasi, ang nauna, no? Hindi ko alam kung silang nauna, pero ang pinakamalalim na nakapaghukay, hindi pala hukay, nakapagbutas sa ating planeta, wala pong iba kundi ang Russia. Okay? At very interesting yung po yung kanilang nakita doon. At ang tanong dito, mapapantayan o malalagpasan ba nila ang ginawa ng Russia noong 1970 hanggang sa I think 90s mga sangkay na paghuhukay o pagbubutas. Meron pong barina po silang ginagamit noon. At yung na-discovery ng Russia ay very interesting. Pwede po natin pag-usapan yan sa mga susunod na vlog. So ito, in fact, the Asian giant has been exploring the Earth's interior for years. So, ini-explore na pala ang interior ng ating planeta nitong
China noon pa man. But with this hole, the aim to go where no one has gone before. So ito po ang matindi. Itong magbubutas sila ng lupa ng ganong kalalim, yan po yung medyo interesting kasi wala gaanong gumagawa na ito. Ito yung kanilang purpose, okay? Ano ba ang kanilang gustong makita? Ang gusto po nilang mangyari, makadiscover po sila ng minerals or energy resources that can be used na para po magamit at ma-improve o mapa-improve, mapalago ang kanilang ekonomiya dun sa bansang China. So yan po yung goal nila. That is why ngayon ang China, mga sangkay, talagang masasabi po natin na sila po ay giant country. And when it comes to their economy, talagang malago, hindi po talaga natin maitatanggi. Ang pangit lang mga sangkay kasi, masyado po silang nambubuli dyan sa West Philippines. Well, ibang usapan naman to, mga sangkay. Pero dito muna tayo kasi interesting po talaga itong ginagawa ngayon ng China. Ito, incidentally, as Chinese President Xi Jinping confirmed in 2021, this mega project, ito daw pong mega project, will serve to assess and perhaps prevent future natural disasters such as volcanic eruptions or earthquakes. So, ang project na ito, mega project, ay makakatulong daw po para ma-prevent ang future natural disaster, kagaya po ng mga pagputok ng bulkan o paggalaw ng kalupaan, mga pagyanig. Ito po ang mangyayari mga sangkay. To this end, the plan was made to drill the deepest well in China's history. According to Bloomberg, it will be a narrow hole that will cross 10 continental layers. So, I don't know kung kaano talaga yan mga sangkay. Pero, pag sinabing 10 continental layers, mukhang talagang napakalalim ng gagawin po ng China. The goal, ito yung goal, is to reach the Cretaceous system in the Earth's crust. So, ayan, mga sangkay, tingnan nyo yung picture. Where they expect to find, na ine-expect po nila na makakita po sila ng rocks more than 145 million years old. Yan po yung kanilang isa sa gustong makita sa kanilang mega project. To carry out this project, okay? Para daw po maituloy-tuloy ang proyekto na ito, ang China ay gagamit ng 2,000-ton oil rig with high-tech drill bits and drill pipe. Interesting engineering reports. So, ayan, mga sangkay, ganito po siya. Barena din po, no? Ang gagamitin, babarinahin din po pa ilalim ng lupa. Same na sa ginawa po ng Russia way back, I think, 1970s, if I'm not mistaken. Ito yung problema daw, mga sangkay, sa environment. Ang area daw po na pinili para magbutas, has an additional problem. May problema, which is very dry climate. It lies in the Tarim River basin and adjacent to the Taklamakan Desert, the largest desert in China. So ito po yung nakikita po nilang problema sa project na ito. Sobrang interesting mga sangkay kasi nga po, 'di ba? Napag-uusapan, I don't know kung alam niyo po yung conspiracy theory about sa sinasabing Agartha. Ito po yung mundo di umano na nasa ilalim o nasa gitna ng ating planeta. Na kalat na kalat po yan, marami ang nagsasabi ng totoo, marami rin nagsasabi na katang-isip, pero may mga sinasabi na nakapunta po doon. Like, for example, yung isang admiral ng Amerika na nagpatotoo tungkol po dito. So, ano yun? Possible ba na ma-hit po nila yan, mga sangkay? So, ang area daw na ito, na pagmumulan ng pagbubutas mga sangkay, ay napaka mahirap, no? When it comes to environment. Kaya magiging complicated umano ang pagdidrill dito. So, mga sangkay, ito po ay napakalaking project. At alam nyo, itong kanilang gagawin ay medyo delikado. Ayan po, the risk, danger, and complexity involved in such.
a mission justify taking every possible precaution. So, kailangan po talaga maging maingat. Kasi delikado. Alam nyo yung reason, mga sangkay. Teka lang, hanapin po natin. Kasi, ito, tama ako, 1970 nga. Despite the 10,000-meter deep Chinese hole, the world's deepest well remains Kola Super Deep, the Russian well drilled by the Soviet Union between 1970 and 1992. Okay, yan po yung pinaka malalim na kanilang sa history. Sila po, Russia po. Bakit po tinigil nila ang pagbubutas sa kabila po ng sobrang lalim na? Dahil po nung nagdidrill po sila, bigla na lamang po yung kanilang barina umikot po ng napakabilis. Which means, parang wala na po silang naaano doon. Wala nang tinatamaan. At ang matindi doon, mga sangkay, ayon po sa report, bigla pong tumaas ang init. At naghulog po sila doon, mga sangkay, ng microphone, high-tech na mic, no? At ang kanilang narinig ay, yun po yung kumalat, mga sangkay, na boses ng maraming mga tao na parang nakikiusap, parang may torment sa ilalim. That is why marami pong mga Bible scholar ang sinasabi na it may be ang impyerno daw nasa ilalim ng lupa or nasa deep ng earth. Though hindi pa rin po yan napapatunayan until now, pero yun po yung nakita o narinig ng Russia. Kaya nga po nagulat po sila sa kanilang nadiskubre. At ito nga po, mga sangkay, pakita ko lang sa inyo saglit, pero gusto kong itapik ito ng mas masinsinan. Ito po yun, ito yung kanilang nadiskubre. There were more than a fair share. Okay. Ayan, yung kanilang nakita. Ito daw po ay one widely spread urban legend said that the drill broke through a layer of rock and discovered a super hot cavern. Yun yung kanilang nadiskubre. To investigate, scientists supposedly lowered a microphone. So, sila ng microphone into the pit. Only to hear something para daw po marinig kung ano po ang mayroon doon. At ang kanilang narinig, mga sangkay, ay, ayan po, tormented screams. Nung una, akala po nila, parang sigaw lamang po ng kung ano, ng isang tao. Pero nung narinig po nila, dinala na po sa kanilang pinaka-opisina na kinilabutan po sila. Sobrang nakakakilabot, tormented. Alam mo nyo sa Bible, diba, dinidescribe doon ang tinatawag na Hades na pinupuntahan ng mga masasamang tao kapag namamatay. So, umiiyak, sumisigaw. Yun po yung kanilang narinig. At sa susunod nating vlog, mga sangkay, pwede po natin iparinig sa inyo kung ano nga ba yung narinig nitong mga scientist ng Russia. Okay? Nung hinulugan po nila ng microphone ang kailaliman ng kanilang pagbubutas. Okay? So just comment down below kung gusto nyo. Okay? Kung gusto nyo lang, mga sangkay, na itapik yun. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa matinding plano o project pala na I don't know kung sinisimula na po ito ng China. Pero, yun nga po, napakalaking project na ito. Comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Okay, hanapin nyo po ito sa YouTube. Maraming interesting topic tayo dito dahil about Bible po ito, mga sangkay. Subscribe, click the bell, and click all. Nasa YouTube lamang po yan. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.